propesya para sa kanya. At tayo po, ay napag-ilang papa na tayo? Ha? Nasubaybayan po ba natin yan? Hindi ko po makalimutan at isa sa paborito ko pong nagbibigay topic na yan ay si Pastor Sammy Calvay. Doon. Ang topic ng Revelation 17. During Reformation po, napakaganda itahan yan. Ngayon ay, nakita po natin habang tayo ay nakasubaybay ngayon, nasa huling papa po tayo. During Reformation, 1994 hanggang sa 2003, ang ika-anim na papa po ang nakaluklok pa lamang. Wala pa yung pang-7, wala pa yung pang-8. Okay. So ngayon, nandito na tayo sa pang-8. Wala na pong pang-9. Wala na. Ayon sa hula, ay sabi nung lumabas yung balita nung nakarang linggo, aba, mahina na ang papa. So marami nag-comment. Lahat. Nagkasakit ay. Opo. At yun po kasi ay isang baga na lang po ang nag-function. 80 plus na po siya. At ngayon po ay inaakay na lang siya pang tumayo. Tapos pag humakbang siya ng isa, dalawang hakbang, kailangan may alalay siya at may tungkod. At hindi na po siya natagal ng pagtumayo. Ngayon ay, nung previous weeks, nung December nga po pala, hindi siya nakapagbigay ng salita doon sa kanyang binisitang occasion na siya ay isa sa tagapagsalita doon dahil siya ay biglang inatake. Sinugod siya sa ospital. Then ito namang nakarang lamang mga linggo ay biglang sumulpot yung balita in the international news. Sabi ay CNN News, na ang papa daw ay biglang sinugod sa ospital dahil sa hindi na nga dapat supposed magsalita siya doon sa may pagpupulong sila pang buong sanlibutan. Ngayon ay hindi siya nakapagsalita, biglang ang sinugod sa ospital, emergency. Then, hindi na po kumalik doon sa kanyang pagpupulong, inuwi na po sa Vatican, sa bahay niya. Ngayon ay kung atin po titingnan, ay itong papa kasi na ito, ay huling papa, ang sabi po dito ni Pablo, sa 2 Thessalonians 8 na po tayo. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Okay? Ang sabi ay, yung daw taong yaon na masama, ang papatay daw sa kanya ay ang kaluwalhatian ni Kristo. Okay? At, syempre po, ang kaluwalhatian kasama ng mga anghel. No? So, andito na po tayo sa huling, sa aming pagsubaybay sa hula, nasa huling taon po tayo. At nakita natin ang papa na wala na po unang kapalit. Huli na po siya, at siya ay masakitin. Ang iba po ay nag-comment na, hindi, mayroon pang 9, pero wala ka nang makita na may pang 9, hanggang pang 8 lang. At sabi nga ay habang binabasa natin to, hindi talaga pwedeng mamatayan kasi ang dadatnan siya ng kamatayan ay ang pagdating ng Kristo. Papatay sa kanya ang kaluwalhatian ni Kristo. Ito yung sinabi ni Pablo. Kaya wala na po kasunod. Kaya sabi ko ay aksidente ba yan? Yung ating pinag-aaralan? Hindi po, kasi nga, ang sabi ni Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at ito'y ay nakapagtutungkol sa akin. Yan po ay 1:5.9. At sa sulat naman ni Sister White, sabi ni Sister White, we are called individually to be a student of prophecy as a people of God. So, tayo po ay nagsisikap na mag-aral at kung ang banal na Espiritu magtuturo sa atin. Kaya, hindi po tayo dapat na gano'n lang ng ating mga tagapagturo na mga lunok. Kailangan po natin magpag-aralan din po yung katulad ko ngayon ay nagbahagi sa inyo, kailangan yung pong pag-aralan. Kapag magulo po ang ating pagkaunawa, pwede kayo magtanong doon sa inyong pong napakinggan na nagbahagi. At iluhod, siyempre, una-una sa Diyos. Kasi ang matapat na puso ay tuturuan ng banal na Espiritu upang maunawaan yung tinatanong sa Diyos kung tayo ay matapat at nais nating malaman ang katotohanan. So dito po ay, hindi pa tayo ng konti. Ngayon po, sa mga kabataan, challenge po ito. Yan.
Pakilagay lang po dito ng blackboard, brother. Akala ko yun wala. Hybrid pala yan. At ipatayo lang po. Dito ka sa harap. Lipat ka dito. Chok. Sige, wala na yung chok. Meron. Yun. So dito, ito pong ating binanggit ngayon ay tingnan po natin, salamat po. Principal. Atin pong titingnan kung nasaan ito sa history, itong Vatican na ito. So sa lumang tipan, ang Roma o Vatican, saan siya nasasakop? Saang bansa siya nasasakop? Europe. Ah, Italy. Anong tawag sa ancient name niya? Roma. Roma. Sino yung sumagot? Oh, sorry. Roma, di ba? Sila po yung naghari sa Roma. Kaya kung kayo po ay nagsasaliksik sa history niyan, matindi ang ginawa ng papasio ng Roma. Dahil gusto niya sakupin ng buong Europa. Pumasok sila sa England, yung mga English, lahat ng yan, Catholic lang yan. Kaya ginapi nila yan hanggang sa Egypt, hanggang Israel. Kaya nga pag nung si Kristo ay pinanganak at nagminsay na si Kristo sa kanyang edad sa 27, iba ang the Roman Empire sila. Ganun po katindi ang Roma. At yun po ay ipinasulat ng Diyos. Ang hula po tungkol sa Roma ay yan po'y bahagi sa 4 na hayop na umahon saan? Sa tubig. Dagat. Yes. Sa dagat. Ngayon ay atin pong balikan, maganda itong mga kabataan. Sundan po natin ang history na ito. At ito po ay lalong magpapatibay sa atin, lalo na tayong mga Adventista. Sapagkat tayong mga Adventista, tayong depository of truth. No? Tayo yung depository of truth. Dapat alam natin yung kasaysayan upang malaman natin kung nasaan tayo sa liputan ito. At that is the instruction of Christ. Na dapat natin makita ang mga katotohanan ito. Daniel 7. Sundan nyo lang po. Buksan ko po muna ang Daniel 7. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head. Upon his bed, then he wrote the dream and told the psalm of the martyrs. Daniel speak and said, I saw in my vision, sorry po, medyo English na po, mayroon naman tayong mga Bible, mga bata, no? May Bible tayong Tagalog, so madali po. Sa mga nanay naman, may Bible tayong Tagalog po. Ito po kasi aking ay may Bible commentary, so wala po itong Tagalog. So sa English lang po ang magbasa. And told the psalm of martyrs, Daniel speak and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens stood upon the great sea. And 4 great beasts came up from that sea, diverse one from another. The first was like a lion, and had eagle's wings. I behold till the wings therefore were black, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and as man's heart was given to it. So, hindi ko na ubusin po ito, ano? Kayo po ang mag-subaybay nito, kasi kung ubusin ko pa ba sa ito, medyo maubos po ang ating oras. Ang ating pong Biblia ay mayroon pong ganitong tsura. Maganda sana ito, yung tarpaulin namin iwan. So, yung hayop na umahon sa dagat, ay unang hayop, ito po ay mayroong tulad sa leon na may 2 pakpak na tulad sa pakpak ng agila. It represents, excuse me, ang unang hayop na bansang, kumakatawan sa bansa, it represents Babylon. Ano yung Babylon niya ngayon? Mga kabataan mo na.
Sino po ang yung leader ng nag-lead kanina sa AY? Ha? Ano yung Babylon ngayon? Dati Babylon siya. Ano ang tawag ngayon? Yung Babylon. Ito po ay Iraq. Opo. So, ang Iraq po ay, yun po yung ancient Babylon. So, diyan, ang kasunod na hayop na umahon sa dagat ay ito po yung uso. Ano nga ang uso sa English? Bear. Okay. Yan po ay uso na mayroong 3 bit-bit siyang ribs sa kanyang bibig. Ayon sa sinaysay dito ni Daniel, yun daw po ay kumakatawan sa bansang Medo at Persia. So, kung titingnan natin, yung unang hayop na umahon sa dagat na kumakatawan sa Babylon, leon. So, ang ano bang tingin niyo sa leon? Makapangyarihan, malakas, tapos may pakpak pa, na tulad ng agila. Agila, so malakas talaga. Ano ba ang pagkaunawa natin sa ibong agila? Ha? Mayroon kayong alam tungkol sa ibong agila kumpara sa ibang mga ibon na naglipad-lipad dyan? Bakit ang ibong agila ay malimit na kinukuha sa mga national birds sa mga malalakas na bansa? Ibig sabihin, nakita nila yung history kung paano ang agila at sa tunay na pangyayari, ang agila po ay napakalakas na ibon. At parang laser po yung mata nila. No? Ilang milya po ang nakikita nila sa distansya at niliparan lang nila yon para makuha nila yung kanilang kakainin. Yan. Mabilis po siya. Ngayon ay, ang pangatlong hayop na umahon sa dagat, ito po yung Grisya. Yan. Na bahagi rin po ng Europa. Okay, pag sinabing dagat sa propesya po ay it represents Europe. Okay? Europa po ngayon. Saan po natin yan mababasa? Nasa Revelation 10. Yung isang paa ay nakaapak sa lupa at yung isang paa ay nakaapak sa dagat. Yung lupa ay kumakatawan sa Amerika. Yung dagat kumakatawan sa Europa. At ito, isang batay nito sa kasaysayan ng Daniel 7. Okay? Ngayon, bakit sinabi doon sa sulat ni Sister White o Daniel 10 o Revelation 10 na yung isang paa ay nasa lupa, yung isa ay paa nasa dagat? Kasi po, nung during persecution, yung po mga protestante, tumakbo po sila sa Amerika. Yan po ay mayroong galing dyan ng Italy, mayroong galing sa England, German, iba-iba. So, ang marami din tumakbo ng mga Hudyo na kumalat sa Europa, tumakbo sila sa Amerika. Kasi po ang mga Hudyo by the time ay pinipersecute. At yan po kasi ang nangyari noon ay dahil sa sumpa na kanilang gustong mapasa kanilang mga anak, yung Hudyo after 78 AD ay kumalat po yan sila sa buong Europa. Naging alipin po sila. So, ang Amerika po, yun po yung tinutukoy sa Revelation 10. Yung dagat o ang lupa, galing sila sa dagat, tumawid sila sa Amerika o sa lupa. Okay? So, ang pang-apat na hayop na umahon sa dagat, ito po yung, anong sabi niya sa pagkatagalog, Brother Edmond? Yung kakaibang hayop. Nasa Daniel 7 verse 7. Pang-apat na hayop. Pagkatapos nito may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop, kilakilabot at makapangyarihan na totoong malakas. At may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ang kanyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya. At siya'y may 10 suwan. Okay, salamat po. Kakaiba saya sa lahat ng tatlong hayop na umahon sa dagat. So, hindi siya ordinaryong hayop. Kumpara sa leon, ikumpara sa leopardo, at ikumpara sa puso. Father Andon, kakaiba siya. No? May 10 sungay, tapos may bibig pa yung mga sungay niya. Nagsasalita.
So, pahayag ni Daniel na nakita niyang pangitain. So, ating inilagay ko dito, ang unang bansa na umahon sa dagat ay ang Leon, kumakatawan sa Babylon. Ito po ay Iraq today. Okay? Ang kasunod ay ang Medo at Persia, na kumakatawan sa, baliktad. Bear ay kumakatawan sa Medo at Persia. So what is modern name of Medo and Persia today? Kung paano ang Babylon ay inak na siya, ano naman ang Medo-Persia ngayon? Yan po ay, ano kuya? May limit ka po. Iran daw. Tama. Iran. Yan. Correct. Yan. Iran po siya today. Ngayon, ang pangatlong hayop na umahon sa dagat o sa Europa ay ito'y leopardo. Leopard. Okay? Na sa kanyang pangalan ay Iran ba yun? Grisha. Europe ba yun? Okay? Grisha pa rin ngayon. Okay? Then, ang apat na hayop ay ang kakaibang hayop. Okay? Ano bang ibang term diyan na ginamit? Kakaibang hayop lang? Mabangis? Wala bang binanggit dyan? Iba sa Kakaiba. Tanong si brother, brother Onis ito. Ang Iran daw ay Europe. Yes. Okay, ilagay ko natin dito. Ang apat na bansa na ito ay umahon sa dagat ayon sa Biblia, no? Dagat. Pag sinabing dagat sa propesya po, ang katuparan nito, ang ano po nito ay, ibig sabihin po nito ay Europa. Europe. Ayan. Nasa Europa po siya. Okay? So, kakaibang hayop, ito yung Roman Empire. Roman Empire. Okay? Ngayon ay ang Israel, kung niyo po tingnan ang history, ang Israel po ay tawag sa kanya ay Near East. But, pwede rin siyang tawagin na Middle East. Near East at Middle East, isang term lang po yun. Kaya, sa biblical na mga bansa, ang malapit na bansa sa Jerusalem ay anong bansa kaya? Mga kabataan. Raven. Oti. Ha? Oti. Ano yun? Oti. Okay. Odi. Oo. Ang Gaza Strip. Gas type tip. okay. Oo. Kasama pa rin Parts siya siya. na, Heart of Near East siya. Oo, Near East. Ngayon, ang sabi diyan sa biblical po, na paliwanag, sa biblical history, ang bansa na malapit sa Jerusalem ay ang Syria po. Ang Syria, Malapit yan hanggang ngayon dun. po, ay Syria pa rin. At what is the capital city of Syria? Na biblical din, hindi nagbabago. From Genesis to New Testament, ang capital city ng Syria ay hanggang ngayon, capital city pa rin. Mula nung Genesis, hanggang sa panahon ng Kristo, hanggang ngayon. Yun, kaya kailangan makasa yung isip natin. Ano kaya yung capital city? What is the capital city of Syria? Ha? Pakisakas po, medyo bingi ako. Ha? Pero, capital city po. Sino pong sumagot? Damascus! Yun! Ang Damascus po ay pinupunta ng mga apostol, nila Kristo, nangangaral sila doon. And that is the capital city of Syria. Yan. So, hindi ko muna ilagay dito. Ano lang natin yon. So, yung, akin lang binanggit yung historical, biblical na mga bansa na malapit sa Jerusalem. Kasi doon po nanggagaling ang Kristiyano.
palatayang Adventista, doon po nang gagaling yan. Dahil ang unang tao sa sanlibutan ito na pinagkaluban ng banal na Espiritu, banal na salita ng Diyos ay ang mga Hudyo. Okay, taga saan ba anong native land ni Abraham? Ur. Ang Ur ay saan nasasakop na bansa? Siya ay Chaldeans din, di ba? Siya po ay taga Damascus. Diyan po ang kanyang lahi. At siya po ay taga Syria. Okay? Ang Syria po ay ganito. Lagyan po natin ng konti. Ito po yung Jerusalem. Ganito po mag-drawing eh. Tsaga lang po. Ito po yung Syria. Narito po yung Assyria noon, tapos Babylon. Magkalapit na bansa po yan. Yan po ang tawag niyan ay mga Kaldeo or Chaldeans. Kaya itong si Abraham na tinawagan ng Diyos from Ur of Syria, nasabi ng Diyos, ikaw Abraham, umalis ka dito. Ayaw kitang ma-influensyahan dito. Ikaw gagawin kong dakilang bansa. So nung inalis siya, pumunta siya dito sa Israel o Jerusalem. Anong tawag sa unang bansa nito? Canaan. Ayun, Canaan. Not Jerusalem po ngayon. Ang tawag sa mga tao na nasa Jerusalem ay Israelites. Israel. Okay? So ang ancient name ng Jerusalem ay Canaan. Canaan. Okay? So dyan po si Abraham na magulang ng Islam at Hudyo ay galing po Syria. Siya po ang kauna-unahang taong ginamit ng Diyos upang itanyag ang Diyos na mayroon lang nag-iisang Diyos. Yung Islam po, lahi yan ni Abraham kay Agar. At ito namang Kristiyano, lahi ni Isaac na pinagmulan ay mga Hudyo. Okay? Ngayon, balik po tayo dito sa apat na bansa na ating napag-aral, ating hinanay po dito. Sa Europa po ito, umahon ang apat na bansa na ito. Nakita natin, ang Babylon, Iraq today, ang Medo Persia, Iran today, ang Grisha ay Grisha pa rin, at ang hayop ay Roman Empire. Ito po ay halo-halo na dito ay ilagay dito ang Italy. Yung palang Vatican, doon, ay siya ay idineklara na one place of nation. At siya ay naging capital, natatanging lugar, natatanging syudad na tirahan ng Papa, ng Katoliko. Na nandyan po yung kanyang bahay sa Vatican City. Okay? Nakalimutan ko kung ilang square miles o gaano kalaki yung hektarya o ilang hektarya ang Vatican. Siya po idiniklara noong 1929 na ito po nakaprophesy sa Revelation 17. Nung ibinalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan, ibinalik yung Papa noong 1929, doon diniklara ang Vatican noong 1929 na magiging independent country po siya. Siya po ay Smallest country. yun in the world ba? Nasa pamamalakad at pangunguna ng Papa. So dito ay una natin titingnan po ang Babylon. Ang Babylon po, saan kaya siyang bahagi ng Europa? Okay? Saan po kayang bahagi ang Babylon na Iraq today ng Europa? Okay. Kapag nandito tayo sa Asia, saang parte ang Pilipinas? South? Southeast. Okay. So how many country that has in this continent ng Southeast Asia? ASEAN. Southeast Asia. Nasa 11 countries. Okay? Siya po ay Burma, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Indonesia,
Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand, Pilipinas. Yon. 11 po siya na bansa. Okay. So kapag nandun ka sa Europa, nasaang bahagi po ang Iraq? So yayamang nag-usap tayo sa Biblia, ating puntahan po yung Biblia. Sapagkat ito po ay biblical, sundan po natin yung sinasabi ng Biblia para wala nang kalituhan. Saang bahagi po ang Babylon sa Europa? Okay. Atin pong buksan ang ating Biblia sa talatang Jeremias 1:12 hanggang 15. Paki-prepare po ng Jeremias 25:7-9 at Jeremias 6:1. Ulitin ko po, no? Jeremias 1:12 hanggang Jeremias 1:12 hanggang 15. Jeremias 25:7 hanggang 9. Jeremias 6:1. Basa, sino po unang nakasumpong ng Jeremias 1:12 hanggang 15? Then said the Lord unto me, Tagalog. Nang magkakaroon ng kapag sinabi ng Panginoon sa akin, "Init natin ang mabuti sapagkat aking nilatan ang aking salita upang sagawa sa akin at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin sa ikalawa na sinagsasabi anong iyong nakikita at aking sinabi ako'y nakakita ng isang palot na pinagpapakuluan ang paharap sa hilagaan. Kasi nang magkabalik sinabi ng Panginoon sa akin mula sa hilagaan at ay lalabasin ng kasamaan ang lahat ng nananang sa lupain. Isip sapagkat narito aking tatawagin ang lahat ng pangkat ng mga kaharian dahil lagaan, sabi ng Panginoon, at sila'y nagsisiparaon at sila'y nagsilang na sila'y maglalagay bawat isa ng kani-kanilang lubukan sa lubukan ng mga pintuang bayan ng Jerusalem at laban sa lahat ng kita niya sa palibot at laban sa lahat ng bayan ng Juda. Salamat po. Anong sabi dyan? Dahil tinatawag ng Diyos ang pamilya ng kaharian ng galing sa norte upang palibutan, diretso na tayo, upang palibutan ang mga gates. Anong gates sa pagkatagalog? pintuan. Pintuan ng Jerusalem. Now, ang ating makita diyan ay galing daw siya sa north. Okay? Ang pamilya daw ng ito nakukubkob sa Jerusalem ay galing norte. So, ang nagsalita, syempre si Jeremias, nasa Jerusalem, nasa Near East or Middle East. Okay? Kasi Near East, Middle East, isa lang po yan. Nasa Jerusalem si Prophet Jeremias, nang binigyan siya ng pangitain na ito ng Diyos. Noong matupad dito, sino kaya itong pamilya na ito na galing sa norte, na kinubkob ang Jerusalem para wakasan o first destruction ng Jerusalem? Yan, nakahanggo na tayo dyan. Basahin po yung pangalawang ibinigay natin talata sa Jeremias 25, 7 hanggang 4. Yun ba hindi kayo nangakinig sa akin, sabi ng Panginoon, upang mungkahin ninyo ako sa galing nagawa ng inyong mga kamay sa inyong sariling ikapapahamak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga po, kapagkat hindi ninyo dininig ang aking mga salita, narito ako'y magsusugo at kukunin ko ang lahat angkan sa hilagaan, sabi ng Panginoon, at ako'y magsusugo kay Nabucodonosor. Ayun, si Nabukadnezar. Sa Babylonia. Ayun, si Nabukadnezar pala yung susuguin ng Diyos para pumunta doon sa Jerusalem upang kubkubin, paluin ng Diyos ang kanyang bayan. Kasi mahal ang kanyang bayan, Suwael, na napuno na ang Diyos, ang kanyang takalan ay sumubra na doon, umapaw na sa kanyang takalan ang
kanyang sinugo si Nebuchadnezzar para pumunta sa Jerusalem at gibain yung Jerusalem na tinayo ni King Solomon, yung gintong bahay ng Diyos. Gibain, hindi nang hinayang ng Diyos dahil sa kasuwailan ng Hudyo by the time. Kaya galing po siya sa norte, sinugo ng Diyos yung galing sa norte na si King Nebuchadnezzar. So mayroon na po tayong sagot, no? Kung saan bahagi siya sa Europa, ay nasa norte po ang Iraq or Babylon. 6.1. Hindi ba natin nawasan yung 6.1? Ano ang Linnaeus? Sino po ang nakahanda po ng Nehemiah 6.1 sa kabataan? Kayo magsitakas para maligtas kayo mga anak nila dun mula sa isla ng Jerusalem at kayo magsigilit ng pakakatas Tekoa at mga taas ng banda sa Beth-Kerem sapagkat ang kasamahan ay watanaw sa hilagaan at isang malaking pagiging. Ayun. Yun yung binigay ng Diyos kay Nehemias. Maghanda kayo. Kaya noong dumating si King Nebuchadnezzar, anong nangyari kila Daniel na kabataan? Ha? Mga bata, mga kabataan. Anong nangyari sa kanila? Dinila sila sa Babylon. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang Babylon from Jerusalem? Ang sabi ng record, 2 months mahigit silang naglakbay. From Jerusalem to Babylon. From Babylon back to Jerusalem. So, napakalayo. Pero pag ngayon, sa high-tech na, may aeroplano, may tren, may sasakyan, ay mabilis na lang yun. Pero nung araw, hindi pa yan uso yan, wala pang ganyan ka-high-tech, ay 2 buwan mahigit nilang nilalakbay yan. So, itong mga kabataan si Daniel, ilang taon kaya si Daniel noon nung dinala sa Babylon? Ha? Naalala niyo po ba? Pag-aralan ko rin. Hindi ko tanda kung ilang taon siyang dinala doon. Basta siya ay yan, dinala sila doon. Naku, maraming tukso doon. Mga kabataang lalaki, mga kabataang babae. Ano kaya unang tukso doon kila Daniel? Pagkain, ang sarap. Gutom na gutom pa naman sila. At naglakbay sila ng pakalayo. Ay, siguro nangayayat sila lahat. Pero, anong nangyayari? Nanindigan sila. Mayroon kayang ngayon kaya ganyan po kayo mga kabataan dito. Halimbawa, pumunta kayo dun sa gutom na gutom. May nilatag dyan na masasarap. Coca-Cola. Andan yung mga bawal. Sino kayang tutulad kay Daniel? Sino kayang tutulad kay Daniel? At sino kayang tutulad dun sa kain lang na kain? Yung tukso talagang pagkain, ano? Yan. Sana tayo ay tulad ni Daniel. Kaya nalugod ang Diyos sa kanila. Dahil sila'y kabataan, nanindigan. Babae at lalaki. Nanindigan sa Diyos. Kaya sila'y mapalad. Talagang ginamit ng Diyos para mahayag ang Diyos sa bansang Babylon na mayroong tunay na Diyos ng Israel. Ayun. Kaya anong nangyari kay Daniel nung habang siya ay mula sa kabataan hanggang lumaki? Siya nagiging kanang kamay o tagapagpayo ni King Nebuchadnezzar hanggang sa King Cyrus. Guided ng Holy Spirit. Nalugod ang Diyos sa ginawa ni Daniel. Nanindigan siya kahit anong sarap ng pagkain. Ayan, mga kabataan ko dyan. Baka mamaya may latag dyan na masasarap. Sana gayaan po natin si Daniel para ang Diyos malugod po sa atin. Okay? Ngayon po, tuloy natin. Nailagay po natin yung mga bansa o sinabi dito na ang Babylon ay nasa norte. Now, saan naman kayang bahagi ang Middle Persia? Okay? So, sundan natin. Ang Middle Persia, talata, inanda po ninyo, ay nasa Book of Revelation 16:12 po una. Revelation 16:12, then Daniel 8:4, Daniel 8:20, Daniel 46:11, Isaiah 41:2, Isaiah 44:24,
Isaiah 45, 1 to 18. Marami na yun. So, dito po muna tayo sa Revelation 16:12. Sino pong nauna? Revelation 16:12. At ibinuhos na ikaano magkanamang pong kabatid niya katin at ito ako dito at mahanda ang naalan ng mga halimulat niya. Salamat po. Diyan muna sa 16:12 natin ating bigyang pansin, no? Ang dalawang hari buhat sa sikatan. So, galing sila sa east. Sino yung dalawang haring yun? Na pinatuyo nila ang Ilog Euphrates para makapasok sila sa Babylon? King at Darius. Sila yung haring ginamit ng Diyos para matupad yung salita ng Diyos doon sa sinabi kay Daniel. At sa sinabi din ng Diyos kay Isaiah. Okay? Kaya yung Isaiah, Book of Isaiah, yung 46:11 ng Book of Isaiah na ginagamit ng lahat ng pinunong relihiyon ngayon na sila daw yung ibang mandaragit galing sa east, yun po yung hula ni Isaiah kay King Cyrus. No? 100 years ago, nung dumating ang katuparan ng hula sa panahon ni Daniel, nandoon si King Cyrus. Yan. Kaya nung magtagpo si Daniel at si Cyrus, sabi niya, "Oy, King Cyrus, mayroong hinula sa iyo, ang aming propeta na si Isaiah, ito yon. Ikaw daw yung taong pinili ng Diyos, a man from the east." Yan. So, dito natin nilagay, ang Medo-Persia pala ay nasa Iran, nasa east siya, nang galing. Pinatunayan po ng talata. Galing po siya sa east. So, ang Iraq, galing sa north, which is Babylon. Ang Medo-Persia nasa east, which is Iran today. Ngayon, ay kasunod na talata ating binasa ay, babasahin ay Daniel 8:4 at Daniel 8:20. Para madali po tayo. Sino pong una kayang nakasumpong? Daniel 8:4. Aming nakita ang Daniel dalawang 8:4. Sige po. Ladies first. Aming nakita na lang ng lupa na nanunudlong sa dakong kanluran at sa dakong hilagaan at sa dakong sinugan. At walang hayop na makatayo sa harap niya, ni walang sinuman na makapagpigtas na sa kanluran. Hindi kanya ginawa. Ayon sa kanyang kalooban at Okay, salamat po. Itong sinabi dito ni Daniel, ay makita natin na yung daw tupa, anong pagkasabi dyan? Tupa na may dalawang sungay. Na ito po pala ay kumakatawan sa Medo at Persia. Okay? Daniel 8:4. Nakuha natin. Okay. Daniel 8:20. Sino pong babasa? Ang lalaki tuwan ay iyong nakita na may dalawang tunan ang maglaan ang mga hari ng Media Cell. Okay, salamat po. Ang sabi ng anghel na po ang nagsalita nito, nagpapaunawa kay Daniel, na yung nakita niyang tupa na may dalawang sungay, ang dalawang sungay represents dalawang hari ng Medo-Persia, ni King Cyrus at Darius. Balik tayo sa 4, no? Ang sabi dito sa Daniel 8:4, I saw the ram pushing westward, and northward, and southward, so that no beast might stand before him, neither there was any that could deliver out of his hand, but he did according to his will, and became great. Wala diyang east. Ano? Sabi diyan, ulitin natin. I saw the ram pushing westward, and northward, and southward. Bakit wala din ang east? Sige nga, mag-exam tayo sa inyong binasa. Bakit wala dyan ang east na binanggit? Siya daw ay nanudlong sa west, north, and south. Bakit wala dyan ang east? Dahil siya ay galing sa east. Yan. Kaya yung tatlong direksyon, siya ay nagnundong doon. Dahil siya ay galing sa east, hindi nilagay dyan ng east. Kasi nanggaling po siya sa east. Okay?
So, natin po ang Daniel 46:11. Ay, mali. Walang Isaiah 46:11. Yun, salamat po. Sabi ko, bakit Daniel 46:11? Ano yatang hindi? Okay, mali po yung aking sulat. Isaiah 46:11. Sino pong nagbasa? Isaiah 46:11. Dito ako na po. Sige po. Isaiah 46:11. Sa tumatawag na pilibong mandadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayang lupain. Oo, aking itinulita, aking namang papangyayarihin, aking pinulapakala, aking nalabagaw. Ayun. Ang taong tinawag galing sa east. Yun po yung si King Cyrus. Wala diyang mababasa ka na si King Cyrus yan. But the context, yung iyong unawain at suriin ang konteksto, ay tumutukoy siya walang ibang kundi kay King Cyrus. At pinanukala siya ng Diyos, kaya itong Isaiah 46:11, ipinahula yan ng Diyos kay Isaiah na 100 years ago, nung natupad ito, nung dumating na sa panahon nila Daniel. Okay? Kaya, naaalala niyo ba kung ilang taon na natili sila Daniel sa Babylon? Ilang taon kaya na nanatili sila sa Babylon, sila Daniel? 70 years! Yun. Kaya nung isinulat ang Isaiah, ay 100 years pa bago natupad. Tagal ano? Yan. Kaya, mahilula na sa Isaiah. Nung natupad yun yung sa panahon ni Daniel na nasa Babylon na sila. Ngayon ay first unang bansa, unang hayop ng umahon sa Europa at ang Medo-Persia ay umahon sa east at ang Gresya ay umahon sa west. Saan naman kaya, saan naman parte ang Roma? Ha? Tumpak, matalino ang Adventista. Makabataan. Kompleto na, di ba? Eh, saan mo ilalagay kung ano? Hanapin mo ba sa Biblia yon? Kung sinasabi na sa west, north, and south, wala yung east. Siyempre, may utak ha. Saan mo ilalagay yung isang bansa? Wala dyan. Inilagay, wala kang